Smooth kasi nakakandado yung mga pamilya ko. Amen po ba? Ang dami mong iwiwin. Marami ako nawalan ako ng kaibigan. Diba? Kasi syempre iba na ako eh. Iba na yun. Parang iba na rin yung paningin nila sa akin. Diba? Bakit nga ba no? Pagka-Kristiyano, pag sinabi mo, born again Christian ka, parang naiba yung paningin sa iyo, no? Parang hindi, bakit? Parang sagrado pagdating sa kanila. Amen? Pero dahil meron na tayong salita ng binago tayo ng Diyos at yun yung katotohanan na nagpalaya sa atin, hindi na natin hahayaan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Now, sabi yung nga lang po dito sa Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Hindi pala madali, no? Madali po bang maging Kristiyano? Hindi po ba madali po ba? Hindi daw po madali. Hindi daw po madali. Imposible maging Kristiyano. Amen. Pero dahil sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu na iniwan sa atin ni Jesus Christ, when He died and He rose again, dahil sa tulong, nakakaya po natin yung mga bagay na iyon na mapagtagumpayan. Amen po ba? Amen. Each one of us has a mission. Pakisabi po sa inyong katabi, may mission ka pala. Baka tulog na po yung katabi nyo, galbitin nyo ha. Each one of us has a mission. Bawat isa sa atin ay minilaan ng Diyos na misyon. Nasa atin ang pagpapasya. It's all about our choice. Amen po ba? Nung si Pablo, nung na-encounter niya si Jesus Christ, choice niya na tanggapin yon. Amen po ba? Nung marinig natin yung salita, at makarinig po tayo ng about sa salvation ni Jesus Christ, choice din po natin yun na tanggapin. Kung gagawin ba natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Now, may question po ako before po tayo magtuloy-tuloy. How do you want your life to be defined? Paano po ba natin? What legacy? Isipin po natin. Ano po ba? How do you want your life to be defined? Halimbawa, si Pastora Eva, gugustuhin lang ba niya na maalala siya ng mga tao na masarap siya magluto? Gugustuhin lang ba niya na, si Pastora, mura yung nagkuhan, hindi nagtataas? Yun lang po ba? Tayo po mga Kristiyano, how do you want your life to be defined? Na kapag nawawala na tayo dito, halimbawa uuwi ako ng Pilipinas, paano ko ba gusto na maalala niyo ako? Ito lang ba dahil nagsasalita, nag-MC ako? No! Gusto kong maalala ninyo ako na tumatayo dito at gusto kong maalala ninyo na kapag narinig niyo yung salitang Joan, na-encourage ako noon. Amen po ba? Kayo po ba? Hindi po tayo, walang permanente sa mundo. Amen? What legacy ang may iwan po natin? Kapag narinig niya yung pangalan at Jenna, si Jenna, anak ko, yung paulit pa nyo, nagwiwig, gano'n lang po. Gano'n pa ba natin gusto maalala ng iba? Di ba kasi si Jenna dati, so mga ako sa buhok niya, parang hindi ko magalaw, ay, wig pala yun, di ba? At saka yung kanyang, ano nga tawag ito, kulay ng contact lens. Amen po ba? So how do you want your life to be defined? Di ba po? Sa loob ng kaisya, pag nag-resign po tayo, pag nag-resign ako, pag si Joanne, panghihinayangan ba tayo or ganit? Tama po ba? Iiwanan ko po yung tanong na iyan at babalikan po natin maya po lamang. Kaya nga po doon po sa however, sabi ni Paul, ganyan niya. Sabi po ni Paul, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying the good news of God's grace. That is Paul's mission. Mission po yan ni Paul. At ang mission po na iyan ay magiging mission din po natin. Dahil mga tagasunod na po tayo ng Diyos. Amen. Tayo po makabagong mga disipulo ng Diyos. Tayo po makabagong Pablo. Tayo po makabagong Pedro ngayon. Amen po ba? Tayo po makabagong Juan sa panahon na iyon. Dahil sila po, di ba po, iniwan na po nila ito at iniwan po nila yung inspiration nila for us to follow. Amen po ba? Amen. Amen. Yan, pag dito po, pagbubulay-bulay, magpo-concentrate lang po tayo dyan sa Acts 20, sa Acts 20:24. Pag-aaralan po natin yung Acts 20:24 sa buhay po, sa pananaw po ni Paul. Una po, 1. Tatlo lang naman po ito. Ay, nabalik. Paul's perspective. Pananaw po ni Pablo. But my life is worth nothing to me.
Ano pong sabi po dyan ni Pablo? But my life is worth nothing to me. Yung buhay na ito, amen? Yung buhay na ito, sabi ni Pablo. Ano po makikita po natin dyan? That selflessness and dedication, prioritizing spiritual calling over comfort and fear. Kung tutuusin, mayaman si Juan. Edukado si Paul. Mayaman si Paul. Pero, ano po, kapag binalikan, yung Acts po kasi na yun, yung Acts 20, pag binalikan po natin sa unahan, yung context po na yun, yun yung pamamaalam ni Pablo doon sa mga matatanda o kanyang mga elders sa mga taga-Efeso. Yun po yung kapag binalikan po natin yung context na yun from verse 17 down sa pababa ng 35, na mamaalam po si Paul kasi babalik po siya ng Jerusalem kasi po doon naman po niya gustong hindi po na perme. Ganun po yung evangelizer. Hindi po may perme. Hindi po nakukontento sa isang lugar lang. Na dito lang siya, dito lang. No! Sabi pa nga dyan, over comfort and fear. Kapag natatakot po tayo, pwede, di ba po, gusto natin mag-evangelize, but we are in our comfort zone, tama po ba? Natatakot tayo na lumabas doon sa lugar na yon. Pero kay Paul sabi niya dyan, mas pinili niya yung calling na iyon over the comfort, di ba? At yung doon sa takot. Kasi meron na siyang meron na siyang sinasabihan na siya ng Holy Spirit pag inakyat niyo po iyon, na ano lang po mararanasan niya doon? Puro lang persecutions, puro hirap, even baka mamatay pa siya. But no, mas pinili ni Paul na sundin, na pumunta doon sa Jerusalem dahil nananampalataya siya na yun yung calling niya ng Diyos sa kanya. Nakalingkod ng Diyos. Masaya po ba tayo? Amen. Nalulugod po ba tayo? Amen. Di ba po? Masaya lang po ba tayo dahil nandiyan ang ating kapatiran? E paano pag ikaw na lang? Masaya ka pa rin po ba? But si Paul hindi, kahit mag-isa siya. Nandun po yung kagalakan sa puso niya. Di ba po, showing fulfillment in God's word. Satisfaction. Nakakaramdam po ba tayo? Sabi ko nga, nung una na nakaranas po ako nung na-exhausted. Yung parang, ako na lang ba? Wala namang iba. Parang ako na lang lahat. Parang nakakuha po ako noon. Nakaramdam po ako ng ganong klase ng pakiramdam. When it comes to ministry, kahit siguro sino, amen po ba? Nakaramdam po ako noon. Kasi bilang OFW from, hindi naman Monday to Friday, basta from 4 na araw ko magtatrabaho. Amen. Ang pagod, nasa printing po ako. Ako din po yung senpai sa loob. So, ibig sabihin ako yung nasa responsibilidad. Then, pagdating ng Yasumi, pag may schedule, may Bible study, may prayer meeting, mayroong gawain sa ibang churches, wala naman ako iba. Amen po ba? Bakit ako na lang ba talaga? Wala na iba. Diba? Kapag may sinabihan ka pang kapatiran, ate, iba na lang muna. Bakit? Umabot ako sa punto na iyon na parang napagod ako, exhausted ako, na gusto ko na lang mabumiyahe mag-isa nang walang nakakaalam. Para lang bang ma-relax, para lang kahit papaano, ma-freshen up or ma-reset, parang ganon. Pero hindi, pinaalala ng Diyos yung kabutihan niya sa buhay ko. That it is my chance and privilege to serve Him. Amen po ba? Kasi pag naunawaan nyo yung purpose nyo dito sa lupa, if you're seeing the cross, at naunawaan nyo kung gaano kakamahal ng Diyos, at nakuha nyo ilaan ng oras sa panahon yung buhay niya mismo for you, hindi ka makakaramdam ng kapaguran. Oo, mananamlay ka. Oo, mapapagod ka physical. Pero kapag naisip mo at naunawaan mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos para sa iyo, magiging kagalakan sa puso mo na pagsilbihan ang Diyos at ang iba. Amen. Dahil alauna lang tayo dito, at mabilis na post goal, ayan. Sabi diyan, finishing the work assigned me by Lord. Ayan. Sa iba po, to complete the task that the Lord has given me. Ibig sabihin, so paano binabasa ko po ito? Finishing the work assigned me by the Lord. Ibig sabihin pala nun, bawat isa sa atin, may trabahong inilaan ng Diyos. Oy, sabihin mo sa inyong katabi, may inilaan ng Diyos sa iyo. Inilaan ng Diyos. Ay, sabi mo sa inyong katabi, may inilaan ng Diyos sa iyo. So kasi sabi po dyan, finishing the work assigned me by the Lord. May tinalaga ang Diyos na trabaho para sa atin. Amen po ba? Jeline, pag-sabi din. Ibig sabihin to complete. Sa iba pong salin,
to complete. Tinanggap mula kay Kristo, and it is to testify the good news. Amen? So, ibig sabihin ng Lord, lahat pala tayo. Bawat isa po sa atin, it's a matter of choice kung tatanggapin natin yung bawat assignment na yon na ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat po tayo, it means lahat tayo ay may certain task na ibinigay ang Diyos bawat isa po sa atin. Mapalad po tayo ngayon dahil malaya po tayo. Malaya tayo nakakapagbasa ng Bible. Malaya po tayong nakakapuri sa Diyos. Walang humaharang po sa atin. Amen? Pero dati sa panahon nila, ang daming mga sagabal, ang daming mga persecutors. Amen po ba? Nang alam ang mga purpose po natin sa buhay. Our only purpose is to bring back the glory and honor that belongs to the Lord. The talents that we have, the gifts that we have, galing po yan kay Lord. At ang purpose po niyan ay hindi po magamit sa labas, but magamit para sa glory ng Diyos. At alam niyo po ba, aside from that certain talents na meron po tayong common denominator, one purpose, and that is to be the evangelizer. To preach the word. Sabi mo, okay na ako dito, nakanta naman ako okay na ako dito sa church. No. Our common denominator, iba-iba man tayo ng abilities, iba-iba man tayo ng skills, iba-iba man tayo ng talents, pero pinaka-common denominator na malingkod ng Diyos is to share the good news. To say the word, to preach the word just like Paul did. Hindi natin, Pastora, at baka dito po ako umiyak. Taga-Kashiwazaki po si Pastora Eva. Nasa comfort zone na po siya ng Kashiwazaki. Tama po ba? Narinig niyo na po iyan. Narinig niyo po na iyan, di ba po? Pero nung tinanggap niya yung task na ibigay sa kanya na pumunta dito sa Juetso, tinanggap niya po iyon. Amen po ba? Sa palagay niyo, kung hindi po niya tinanggap iyon, magkakaroon po ba tayo ng church? No. Dahil doon sa choice, sa desisyon ni Pastora Eva, na tanggapin yung calling na iyon na pumunta dito sa Juetso, kaya tayo may church ngayon. Amen po ba? Regardless ng mga persecution, regardless ng mga discouragement niya, alam niyo po ba na muntik na pong umayaw si Pastora. Muntik na siyang umayaw dahil marami siyang mga persecutions, marami siyang discouragement at ang masakit, parang naririnig mo pa sa loob. Amen? Yun ang mas masakit. Okay lang na marinig mo siya sa labas. Kasi wala naman silang kaunawaan. Amen? Wala naman silang alam sa salita ng Diyos. But yung pinakamasakit, if that persecution and that discouragement is from inside. Amen? At hindi ko makalimutan yung araw na iyon, umiyak si Pastora na tumatawag sa akin at kausap ako, sis, ayoko na. Nasasaktan na ako masyado. Ayoko na. Sabi ko kay ate, sorry ate, intern ko ha. Ate, paano naman kami? Amen? Paano naman kami na taga dito? Kung lalayo ka, kung babalik ka na lang sa bangko, sa pagluluto, paano naman kami? Kasi ikaw nakakasama namin dito. Ikaw ang pumupunta dito. Paano naman kami? Amen? At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi niya, oo nga naman. Diba? Pero kung tumalikod si ate, nung nahihirapan siya, nung na-discourage siya, wala tayong church dito sa Juetso ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya nagpapasalamat tayo, ako personal kay ate, kay Pastora Eva, diba? For accepting that kind of task, hindi madali. Yung galing ka ng Kashiwazaki, babiyay ka ng Juetso, ikaw pa maghahakot ng gamit, ikaw pa mag-prepare, ikaw pa magluluto, ikaw pa lahat. Diba kung tayo nun, ay siya, kayo na dyan. Dito na ako. Amen po ba? Pero dahil kagaya ni Paul, finishing the work assigned by Lord, sa Kanya, tinanggap niya iyon. At look at us now. Lagi kong sinasabi, lagi kong tinetestify, lagi nating naririnig. Nagsimula lang kami sa 4-5 katao, isa lang organ. Tapos si Ate Angel, tsaka si Ate Tata, nung time na yung dalawa lang sila, magsasalit lang sila. Isa kakanta, isa tutugtog, pagdating na joyful, pagdating ng worship, isa na naman dito, gano'n. Ang nakatayo dyan, 4 lang kami. But look at us now. Amen. Glory to God. Thank you for your cheerful hearts. Thank you sa lahat na nagkakaloob. At thank you sa lahat. Doon ko po nakita pangangailangan ng church. Doon ko po nakita pangangailangan ng church. Kailangan ng church ng magagawa. Kaya simula nun hindi po ako tumigil
na magsuporta sa church. Kaya yes lang ako kay Ate Angel kahit medyo napapagod na ako. Amen? Dahil nakita ko yung pangangailangan ng church. Mula lang sa kanila, hanggang di ba po, nagpapasalamat din tayo sa mag-asawang tamo kay Ate Arlene dahil sila yung pinakauna dito kasi senpai ko po sila. So nasa Pilipinas po ako. Nung nasa Pilipinas, born again na po ako. Kasi dahil dito nga po born again. Nung pagdating ko sa Pilipinas, nag-church hopping po ako. Kasi nag-Catholic nga po ako, so wala po akong church sa Pilipinas. So ginawa ko church hopping, from ganitong church, hanggang sa napunta po ako sa Jesus is Lord Church ng General Trias, taga-Gentry po ako. Then, syempre, sa hirap ng mga pagsubok na dumating, hindi ibig sabihin na Kristiyano ka at matatag yung pananampalataya mo walang pagsubok. Mas lalo tayong susubukin ng Diyos. Amen po ba? Akala ko noon okay na ako. Ang comfort zone ko pala noon ay dito sa Japan. Nung mauwi po ako sa Pilipinas, sari-sari ng pagsubok na nandoon. Amen? Sari-sari na, hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, nagsiserve ka kay Lord, nandun ay lahat yon magiging maayos. No. Dahil ang pangako naman ng Diyos na kapag lahat tayo nakaranas ng ganong pagsubok, tutulungan niya tayo. Hindi naman pinangako ng Diyos na wala ng problema. Amen po ba? Pero pinangako ng Diyos, sasamahan, tutulungan ka niya the moment na may encounter mo yung mga pagsubok na iyon. Sino dito walang problema? Bibigyan natin. Sino dito walang kinakaharap? Dapat di ba po? Minsan nga po, di ba naririnig niyo pa yung sabi ng, ano ba yan, kung saan naman ako naging Kristiyano, nagsunod-sunod naman ang pagsubok. Amen po ba? Parang sa Nihongo pa yan, atarimae. Kasi anak na kagana ng Diyos, kaya nga habulin ni Satan, yung anak ng Diyos. Alam mo, habulin ni Satan yung kanyang anak, di ba hindi? So, di ba natural po yun? At dahil doon sa mga pagsubok na yun, nasi-strengthen yung faith ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Wow, ha? Kasi nagtaiwan yung kaasawa ko. Then nagkaroon ng pakahima talaga. Di umuwi. Wala talaga akong plano. Wala akong plano mag-abroad. Gawa nung maliit pa yung anak ko. Sobrang liit pa ng anak ko. Sabi kong gano'n. Tsaka, worker po ako sa GIL. Hawak ko po yung children at tsaka sa women at tsaka sa education. So mayroon po may ministry po ako doon. Sabi ko, parang ayoko. Parang ganoon. Kaso mo, parang kinailangan. Kaya ko nga lagi ko nga sinasabi, family designed to be together. Ang pamilya, dinisign ng Lord hindi para magkakalayo-layo. Dinisign ng Diyos ang pamilya para mag-ugnay-ugnay. Yun nga lang, dahil nga sa ating economic problem, minsan, nagkakalayo. Given yung naunawaan natin yun. Amen po ba? So, yun nga lang, sabi ko nagkukuha na ako, nag-iisip na ako. Kasi sabi ni si Peter ang nagkukulit sa akin, ipapasa niyo yung resume ko dito sa IOI kasi urgent. Sabi ng pastor, ihakbang mo yung paa mo. Lord, ako ba to? Ihakbang mo. So, sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Ihakbang mo lang yung paa mo. Huwag kang matakot. Sabi niya ganun. Sabi ko, Lord, kung ito yung magiging way, di ba po? Sabi ko, alam ko naman sasamahan mo ko. Kaya nag-message ako kay Ate Arlene, Ate, may church po ba dyan? Sabi ni Ate Arlene, kakalipat lang nila dito, galing Gunma, tama po ba? Sabi niya, oo, meron na, may nakilala na ako dito, gano'n. Sabi ko, Lord, wala akong ibang hiniling kay Lord. Na kapag dito niya ako dinala, may dadatnan akong church. Kasi ang sabi ko sa kanya, kahit saan ako magpunta, magsiserve ako sa iyo, Lord. So, salamat sa Diyos. Nung pagdating ko dito, may church na agad. Dumating ako ng March. Talaga, first Sunday, nakapagsimba na ako hanggang ngayong 9 na taon na ako. Simula po noon. At alam niyo po ba yung faithfulness ng Lord? Yun lang naman ang hiniling ko sa Kanya eh. Lord, kahit saan ako magpunta, magsiserve ako sa iyo. Pero hindi ko inasahan na yung ministry niya na ibibigay sa akin, hindi lang ganon-ganon na ministry. Una, pumasok po ako sa music. Naisalang po agad ako sa Kashiwazaki sa music. Hanggang sa natasan ako na maging leaders ng lahat ng hang. Tapos ngayon, treasurer, di ba po? Lord, yung sabi ko, ang gusto ko lang naman mag-serve ka. Pero hindi ako worthy. Pero dahil doon sa kabutihan ng Diyos, sa faithfulness niya, inatasan niya ako ng mag-anong task. Kaya po nahirapan po ako mag-desisyon kung uuwi ako. Umabot na po ako sa yung anxiety po pa siguro, hindi naman siguro. Lord, kung kalooban mo na umuwi na ako kasi ayaw ko talaga ng anak ko dito. Ayaw niya sa Japan kasi maapektuhan yung studies niya.
Hindi po basta-basta lang itong pag-uwi ko. Mahigit 1 taon ko po itong inisip. Mahigit 1 taon ko po itong talagang ipinalangin, iniluhod kay Lord. Alam nila Rylan yun. Alam din po ni Pastora yun. Ang tagal, umabot Lord, at alam niyo po, yung goodness ng Diyos, yung faithfulness ng Diyos. For 9 years ko dito sa Kaisha, wala po akong tupatso. How amazing the Lord is. Amen. Wala po akong sudden leave. Sabi na po, hindi ka ba nagkakasakit? Sa biyaya ni Lord, hindi. Amen po ba? Dysmenorrhea, malala ako mag-dysmenorrhea. Pero pumapasok ako. Ganun ako sinustay ng Lord. Di ba po? Ang sabi ko kay Lord, nung pauwi na ako, parang nagsisink in na sa akin na pauwi na talaga ako. Siguro nang galing mo hanggang sa huling araw. Sabi nga nila, umabsent ka na para man lang maputol yung record mo na magkaroon ka ng sudden leave. Sabi ko, no Lord. Sabi ko nga, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yun po yung pinangahawakan ko sa loob ng Kaisha kahit saan ako magpunta. Lord, it's not about me. Yung ginagawa kong ito, mapaparangalan ba kita o madadrag ko sa kahiyan yung pangalan mo. Ganun ko po lagi iniisip yun. Kahit yung mga panahon, hirap na hirap ako magdesisyon, yung parang pumapasok na lang ako dahil kailangan. Parang hindi ko na talaga siya nakikita na blessing at humihingi ako ng kapatawaran kay Lord. Dahil sabi ko, Lord, ang trabaho ay blessing and blessing should be in joy. Pero hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya, Lord. Sabi ko, napapagod ako, nahihirapan na ako. Gusto ko nang umuwi. Pero paano ka po yung church, Ate Angel? Umabot ako ng mahigit 1 taon doon sa pagdidesisyon. Tapos naiirita pa ako, sorry sa term, sa asawa ko, kailan ka uwi? Di ba? Parang lagi-lagi kailan ka uwi. Anong laki kailan na uwi? Nahirapan na ako, kailan ka pa uuwi? Di ba? Kasi nangako po ako sa asawa ko at sa anak ko. Once na matapos namin yung house loan namin sa bahay, kasi yung nagkumuha po ako ng bahay sa Pilipinas, ginawa ko lang siyang 5 years, ang lakas ng loob ko. Kasi sabi ko, Lord, kung pagpapalain mo ako, yung 25 years na to, gagawin ko itong 5 taon, para sa 5 taon, makakauwi ako, gagawin mo yon. Kaya ginawa ko talaga siyang 5 years. At salamat sa kabutihan ng Diyos, tapos ko na po yung bahay ko last year. At dahil sa pangako kong iyon sa mag-ama ko, hindi na po nila ako tinantanan. Di ba nangako ka kapag natapos yung bahay, umuwi ka na, wala naman tayong babayaran na iisa lang yung anak natin, bakit hindi ka pa umuwi? Pero hindi naman ganun kadali ang magdesisyon, amen po ba? Amen. Lalo't meron po tayong ginagawa po dito, may ginagawa ang Diyos. Pero sabi ni Lord, i-commit mo lahat ng iyong gagawin at pagtatagumpayin kita. Yun po yung naging sagot ng Diyos sa akin. At ang life verse ko po, Joshua 1:9. Do not be discouraged, do not be dismayed. Sabi ng Diyos. Dahil sasamahan kita wherever you go, I will be with you. Amen. Yun po yung pinanghahawakan ko. At alam niyo po, ang isa pa na nagkaroon po ako ng assurance and security na pwede akong umuwi dahil po sa inyo. Look at you, di ba po? Ang dami nang tumutugtog, ang dami nang nagbaback up sa ihang, ang dami na rin nila. Kung aalis ako, mas maraming ibibigay ang Diyos. Amen? Nakita ko yung ups and down ng church. May mga tumalikod, ilan ang tumalikod, pero ilan ang binigay ng Diyos. Mas marami, ganun kabuti ang Diyos. Amen. Kapag pinili po natin paglingkuran ng Diyos, may mawala man, doblehin ng Diyos iyon, pabalik sa atin. Amen po ba? Nandito po tayo para magpalakasan. Yun po, nalulungkot si Paul nung magsabi po siya sa iglesia ng Efeso. At ngayon, nalulungkot po ako, tunay na nalulungkot ako, uuwi ako. Nandun po yung puso ko, wala po sa Kaisha. Pero nandito po sa iglesia. Pero sabi ko nga, Lord, kung lulubin mo, makakabalik po ako dito sa Japan, malay po natin. Amen? Maging missionary or what. Yun ba po, walang imposible sa Lord. Kaya nga po, sa Diyos po lahat, sa Diyos po ang lahat ng kabutihan, ng kapurihan. Sa lahat po ng ginawa niya sa buhay ko po dito sa Japan for 9 years. Sabi po diyan, finishing the race. A lifelong commitment to God's work with perseverance, dedication, and joy in fulfilling one's calling. Amen? A lifelong commitment. Lifelong commitment. Hindi yun ngayon, okay ka dahil masaya ka. Bukas, ayoko na Lord kasi ayoko na pala napagod na ako. No. It is a lifelong commitment.
paligid mo, even inside the church, hindi ka manghihinawa, hindi ka madi-discourage dahil ikaw ay nag-commit kay Lord. And it's between you and the Lord. Amen po ba? Hindi yung patungkol doon sa kasamahan mo, hindi yung patungkol kung saan man, patungkol yun sa iyo at sa Diyos. Amen po ba? Faithfulness. Faithfulness. Sabi ng mga Hapon, hiwalayan ko na ng asawa ko. Kasi bakit ako pinapauwi? Hiwalayan mo na asawa mo dyan. Sabi yung, ba't ka pinapauwi? Lumalabas na masama yung asawa ko sa mga Hapon kasi ayaw nila ako umuwi. Ayaw nila umuwi. Kung umuwi man daw ako, 1 month lang, balik daw agad ako. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, bakit sinabi lang ng asawa mo na uwi ka na agad? Sabi ko, syempre asawa ko yun. Faithfulness, di ba? Pag sinabi, syempre, di ba po? Pero hindi nila maunawaan yun, sabi ganon. Pero sabi ko dito, faithfulness, not just starting, but finishing the task, regardless of impending hardships. Ganun po ang ginawa ni Paul. Ayan. Sa pangatlo po, Paul's love and compassion. Kaya po nagagawa ni Paul ang lahat ng bagay po na iyon out of love and compassion. Amen? Kaya nga rin po pinadala ng Diyos na Ama ang kanyang nag-iisang anak sa atin sa mundong ito dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Anong kasama ng mundo, nakuha niya pa rin ipadala ang kanyang bugtong na anak para po sa atin. Ganun ka kamahal ng Diyos. Pakisabi sa inyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi po tayo iiwanan. Amen po ba? Kaya nga po, sa loob ng 9 na taon dito sa Japan, ni minsan hindi ko naranasang mag-isa. Mag-isa lang po ako sa apato, tapos pagdating na sa suluhan na agad ako. Pero ni minsan, hindi ko naranasang mag-isa, makaramdam ng mag-isa. Dahil alam ko, kaya nga po kapag nasa loob lang po ako ng bahay, nagsasalita ako, kinakausap ko yung Lord kasi wala naman nakakita sa akin. Kaya ganun po pinaramdam ng Diyos. Yung comfort niya, yung pag-ibig niya po sa akin. Kagaya po ni Paul. Paul's love and compassion, telling others the good news about the wonderful grace of God, testifying to God's grace. Yung biyaya, yung habag ng Diyos. Kasi di ba po, kapag hindi po natin naranasan, mismo tayo yung habag at biyaya ng Diyos, hindi po natin kayang ibigay yun sa iba. Diba? Grabe yung boldness and courage ni Paul to say the word, to preach the word, at grabe siya. Sobra kapag nagsalita ka. Kaya kapag nagbabasa ko ng Bible, kapag nagbabasa ko, kung isip ko kasi paano nandun ako sa loob, yung pang tatayo si Paul na sobrang tapang, talikuran yung mga pagsisihan, yung mga ganun, di ba po? Ganun katapang si Paul. Pero dahil dun sa pag-ibig niya at dun sa awa niya, dun sa mga tao na wala pang pagtanggap at pagkilala kay Jesus Christ. Amen po ba? Ganun din po tayo. That same courage and boldness, hindi po siya madaling gawin. Amen po ba? Kung gawin po natin, it will reflect to Christ. Ano man ang gawin po natin, mabuti ba ayos ito po ay magbibigay ng kaluguran, kahihiyan sa pangalan ng Diyos. And I'm praying we are not dragging the name of the Lord in shame. Lagi ko po yun, Lord, maging pagpapala ako at hindi pagkakasala sa ibang tao. Maging encouragement ako not discouragement. Diba? Dalangin ko na hindi ko mapadala ang pangalan mo sa kahihiyan na sabihin, ayan pa yung church nila. Ay, dyan pala siya nasimba. Diba po? We are wearing, huwag natin makalimutan that we are wearing the Christ-like image. Ano man ang gawin natin, hindi lang yun basta sa atin magre-replika. Bagkus lalo po ito magre-replika sa Diyos na sinasamba po natin. Amen po ba? Just like, Amen! Kaya ka gumagawa ng mabuti ngayon dahil naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, natanggap mo yung salvation ng Diyos. That's why you are doing the same thing to others. Dahil iyon sa biyaya ng Diyos, kaya ka ngayon naligtas. At dahil ligtas ka na, gumagawa ka na ngayon ng mabuti. Amen? Jesus, mula maliit pa ako pero wala po pala akong relasyon. Amen? Kasi magkakaroon lang po tayo ng relasyon sa isang tao ng mas malalim na relasyon sa tao once nakilala mo pa siya ng mas malalim na kapamaraanan. Amen? Mas makilala po natin si Jesus sa mas pinakamalalim, mas lalo po natin mamahalin ng Diyos. Amen? O
Oh Lord, mahal na mahal mo pala ako sa kabila ng ginawa ko. Yung kabutihan mo, kaya po lalahanin po natin. Mula noon hanggang ngayon. Ano na po ba yung pagbabago? Ano po ba yung bago ang buhay nyo noon sa ngayon? Ihalang po natin ang ating mga bibig. Ihakbang lang po natin ang ating mga paa. Amabot lang po tayo ng ating mga kamay sa labas. Yung pamilya po natin, yung mga kapatid natin, yung mga kaibigan po natin, mga kaklase natin, katrabaho po natin. Di ba po? It's a free gift. Sabi po dyan sa Acts 20, ayan na pala. Now I commit you to God and to the word of His grace. Sobrang pagmamahal ni Juan, ano? Ang pagmamahal ni Paul sa kanyang lahat ng mga kwan, sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan ng mga churches. Sa Tagalog po natin basahin. May Tagalog. At magbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong hinirang niya. Gaano na lang niya kamahal. Amen? Gaano na lang niya kamahal. Na pinagkakatiwala niya doon. Kasi hindi niya kasi alam. Ang lungkot po ng verse na yon kapag binasa po natin, yung pagtagubilin, ang lungkot kasi sabi ni Paul doon, aalis ako, pupunta ako ng Jerusalem, hindi ko alam kung kailan ako babalik, kung makakabalik pa ako. Kaya pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po. Powerful reminder to live with purpose. Ano po ba yung purpose po natin? To live with courage and steadfastness, inspiring believers to embrace their calling fully. Hindi lang po half-half. To embrace their calling fully regardless of the obstacle and to find joy in faithfully serving God and others. Just like Paul. Kagaya na ginawa ni Paul. Alam niya, pinaalalahanan na siya ng Holy Spirit kung ano mangyayari sa kanya, but still, mas pinili niya mapunta sa Jerusalem, mapunta doon at masaktan, alipin, mamatay, alam niya po iyon, just to do the will of the Lord. To serve the purpose ng kanyang mga, di ba po, tayo po ba kaya? Amen po ba? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Yan po yung life verse ko. Sabi ko nga sa inyo, saan man ako mapunta, sa Pilipinas man, dito man o saan man lugar, ang pangakong ito ng Diyos, laging nasa puso ko. Kasi sabi niya have I not commanded you? Hindi ko ba sinabi be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pakisabi sa inyong katabi, sasamahan ka ni Lord. For 9 years, sinamahan niya ako dito. For 9 years, sinustay niya ako. Yung faithfulness niya, yung goodness, even I am not worthy of it. Ngayon pa ba ako matatakot? Sabi ko nga sa kanya, Lord, ngayon pa ba ako mag-aalala? Ngayon pa ba ako matatakot? Kung saan naranasan ko na yung kabutihan mo, kung saan naranasan ko na yung faithfulness mo. Amen po ba? Paulit-ulit po yun, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa akin. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako kay Pastora Eva na naunawaan niya. Di ba po, naunawaan niya, nauwi na ako ng Pilipinas. Hindi ko po kayo iiwanan, kasama po ninyo ako sa pananalangin. At alam ko na naunawaan nyo kung saan ang gagaling, kung bakit po ako uwi sa Pilipinas. Magkikita-kita po tayo, hindi man sa Pilipinas, pero sa kalangitan kung saan ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ginagawa natin ang mga bagay na ito para makasigurado na lahat tayo ay magkikita-kita. Di ba po sa eternity na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen po ba? Magkikita-kita po tayo, hindi man po dito sa lupa, pero doon sa kalangitan ay pinangako ng Diyos sa atin. Tatluhan man tayo dito sa Sandor, dalawahan man tayo sa Sand River, sa kalangitan, maganda po ang bahay natin. Solo po iyon. Amen po ba? Tignan po natin yung tanong kanina, kung hindi ko lang po naisulat ko po dyan. Now, balikan po natin yung tanong kanina. How do you want your life to be defined? Paano po ba natin gusto maalala ng ibang tao? What legacy ang maiiwan po natin?
Sa bawat iglesia, sa bawat lugar, sa bawat trabaho na meron po tayo ngayon. Kayo lang po ang makakasagot niyan. At dalangin ko, manatili na tayo ay maging asin at ilaw kung saan man tayo mapunta. Manatili na tayo ay maging pagpapala sa iba. Manatili yung katapatan natin sa Diyos. Manatili yung pag-ibig natin sa Diyos. Doon lang po tayo magkakaroon ng assurance. Kagaya po, halimbawa, nakikita ko si Philam at saka yung asawa niya. Kapag alam mo na ang asawa mo ay faithful kay Lord, nandun yung assurance and security na hindi ka lulukuhin niyan. Dahil alam niya na ang unang masasaktan ay ang Diyos. Amen. Doon po ako nagkaroon ng security sa asawa ko na mag-Taiwan siya. Kasi Christian po yung asawa ko. Na kahit sasabihin ng kanyang mga tropa na ko dyan kayo maghihiwalay ni Joanne, no. I have the assurance and security dahil ang asawa ko ay may Diyos sa buhay niya. 20 years na po kami mag-asawa ng asawa ko. Amen? At kapag ang Diyos, kaya nga sa mga single po natin, piliin po natin. Piliin po natin Pray. yung binigay ng Diyos. Wag lang, ito na Lord, alam mo na, ito na nga eh. No? Amen? Diba? May umapila po dito. May umapila. Amen po ba? Amen. Hindi po kayo magsasaulian ng kandila. Amen po ba? Masaya nga po siguro kung ang bawat pamilya ang sentro ng Diyos. Ang saya siguro. Amen po ba? Pero balik po tayo sa ating konklusyon. What do you want? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ganun po gusto ni Paul na maalala siya. Ganun po dinefine ni Paul yung buhay niya. For me, to live is Christ. Kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon na buhay, then yung buhay na yun is to preach and share the gospel. Pagka namatay man siya, is to Christ, is to gain. Dahil mapupunta na siya kasama ng Diyos sa kalangitan. Amen? Tayo, how do you want your life to be defined? What legacy ang maiwanan po natin? Naidalangin po natin that one of us, each one of us, magiging evangelizer, magiging Paul, panibagong Paul. Sa paglabas po natin dito, sasabihin mo, Lord, give me the courage and boldness just like Paul. Di ba po? Na yung matapat po ba ang Diyos sa buhay nyo? Amen. At wag po tayong maging madamot. Pakisabi sa inyong katabi, wag kang madamot. Damot. Share the word. Share Jesus Christ. Dahil once may Jesus Christ ka sa buhay mo, meron ka na ng lahat. Bigay ng mundo. May kapanatagan ka sa puso mo. Yung pag-ibig, nakikita mo yung bagay-bagay, nakikita mo yung sitwasyon beyond that, dahil nababago yung perspective mo, just like Paul na nababago yung perspective niya. Ganun po yung mga lingkod, mga anak ng Diyos. Hindi man maganda yung sitwasyon, hindi man maganda yung meron ka ngayon, but yung perspective mo, dahil kagaya ng pag-iisip ni Kristo, nakikita mo yung sitwasyon na iyong kung paano siya tinitingnan at nakikita ng Diyos.